goal mo eh. Siyempre, you're never satisfied with status quo. Kailangan, pag nag-set ka ng goals mo, may short-term, mid-term, may long-term goals ka. With the arrival of the new set of congressmen, may mga new breed, may mga comebacking, siyempre, lahat yan may individual na thoughts, may individual na priorities. So, ang sikreto dyan kung paano mo tatahiin para magkaisa kayo lahat at may sulong yung mga policies na sobrang importante. Again, the priority measures ng bansa natin. Number one, nakita nyo naman, nung pong nag-host si Speaker ng dinner with the neophytes, actually mabigat din po yung pressure sa young guns. Hindi na nga kami tinatawag na young guns daw. Pero ayokong tanggalin eh. Mas maganda na young guns pa rin. Niloko niya, parang pabiro niya sinabi na top guns na dapat. So kailangan mag-level up na. So may challenge din on our part sa mga YG to level up. And syempre, alam niyo naman, kami naman dito sa yung transition ng 19th to 20th Congress eh, actually, excited lahat na bumalik sa trabaho. Saka mag-umpisa na yung 20th Congress. May barong na nga ako eh. Nagpagawa na ako ng bagong barong. Ha? Galing sa La Union silk lang, from Bacnotan. Made from yung silkworm namin doon. The silk is called BBM silk. Saka hindi siya, maganda siya, hindi siya masakit sa bulsa, pero aesthetic. Wala. Dinedicate nila kasi the school that created the silk was from Don Mariano Marcos State University. So, diba? Okay. Pero, okay. Sir, may ano daw ngayon eh. May hot shots daw po ngayon sa House of Representatives. Nakita ko nga sa nakasama namin actually katabi namin sila ng table. Sabi, pogi yung mga bata. Ang gagandang lalaki. Medyo, Pero mahalata mo rin na actually, ang babait nila, saka nag-i-engage talaga sila eh. Parang marami na rin silang plano. Not as a group, pero individually. Parang kinausap naman nila yung mga ibang young guns, kinausap nila kami. Parang marami silang gustong isulong. Pero sabi ko dun sa mga kasama namin, sabi ko parang mas pogi itong mga to sa atin. Sabi ko. Di bale, sabi ko, mas malakas naman yung appeal natin, sabi ko. Oh. Okay. Sir, may house-to-house agenda po yata, may regional consultations po yata si former Speaker Romualdez with different leaders sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Ito po bang consultations na ito to align with the national development goals, palagay ho ninyo makakatulong din para mas mapabilis yung process po natin ng legislation dito sa House, and of course mas dumami yung mga maipapasa po natin pagdating ng 20th? Hindi lang naman ginagawa ni Speaker Martin yan nitong transition eh. Actually during the past 3 years, ginagawa po niya yan lalo pag meron kami mga bagong Pilipinas Servicio Fairs. Nagko-consult din siya, consultation meetings with the locals na nag-host, councilors, board members, mayors, governors, vice governors. So, it's nothing new, but it's a nice practice para in touch ka pa rin sa ground. Na kahit na bulk ng work namin nandito sa Manila, alam mo naman ang politika, all politics is local. So, dapat yung paa mo nasa ground pa rin. So maganda, best practice actually, and one of the best practices ng House. Sana tuloy-tuloy pa rin hanggang sa 20th Congress. Thank you, Pao. Salamat. Thank you, Haji Earl Tobias from IBC 13. Go ahead. Kong Pao, good morning po. Sir, balik ko lang sa usapang budget kasi kahapon ay napirmahan na nga po ni Pangulong Marcos yung 6.793 trillion proposed 2026 national budget. Yeah. Kahapon po nagpahayag na si Kong Zia ng kanyang mga gustong bigyang prioridad considering that the House leadership advocates for strict fiscal discipline. Kayo po ba, sir, ano po yung mga gusto ninyong tutukan sana sa pagbusisi ng Kamara dito sa proposed 2026? Well, I would have to agree with the Congressman Jokno and si Kong Zia, kasi yung backlog natin sa education, classrooms, facilities, yung mga equipment. So, isa yun sa mga tinitignan natin. And sabi ko nga, yung mga basic na pangangailangan, lalo from the district side ko, health, agriculture, tourism, syempre basic infrastructure, saka bigger infrastructure siguro kasi nga
they are opening up the north kasi magbubukas na po yung TPLEX, mag-extend na po yung TPLEX sa hanggang Ilocos Norte. So, we're expecting larger influx of tourism and negosyo. So, on the side of the budget, siyempre ang trabaho naman, simple lang naman po ang trabaho ng House Titignan mo kung paano ginamit yung budget, paano nila pinaplano gamitin yung budget, saka kontra doon sa proposal nila. Kung ang isang agency humihingi ng 1 milyon pero ang ginastos niya nung huling term 100,000 lang, anong karapatan niya na humingi ng 1 million kung hindi naman niya na-utilize yung binigay sa kanya na previous budget nung nakaraang kongreso? So, ako usually talaga tinitignan ko yung utilization rate / yung burn rate nila. Kasi doon mo makikita kung epektibo yung department or ahensya sa paggamit po ng budget natin. Kung follow-up lang, zooming in dun sa education, kasi right when Secretary Angara assumed office for whatever left in the DepEd, marami po siyang mga krisis na nakita. Kayo po ba, sir, would you share somehow the sentiment na nananatiling pagsubok yung edukasyon at kailangan ng mas malaking funding para matulungan na si Secretary Angara and the DepEd as its whole? Well, sabi ko nga, ang attack ko ngayon is local. Bulk po ng resolution saka mga love letter sa akin ng mga mayor saka mga teacher sa distrito ko construction ng classrooms. Ganito kataas. Sir, thank you. Budget related pa rin po, pero connected sa tanong ni Ate Marian about the Dolomite Beach. Kasi sabi ni Congressman Ridon doon sa kanyang resolution, the Dolomite project was never a part of NEDA approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan. And therefore, tinawag niya rin na criminal wastage of public funds, yung 389 million, almost 400 million, na nagamit during the 2020 haste then or challenge ng Pilipinas sa pandemic. So, sir, would you share the same sentiment? Well, si Kong Terry may point siya. Like, he knows his stuff. Bata pa lang ako, pinapanood ko na yan. Idol ko yan si Kong Terry. Pero, sabi ko nga sa inyo, lahat naman yan may plano, may paper trail. So, if we conduct or open up an investigation, lalabas naman yan. Makikita natin yung actual cost, pati nga kung saan nanggaling yung mga supplies yan. Makikita naman natin lahat sa investigation And kung hindi satisfied, then we wait for the recommendation of the committee. Actually, hindi ko pa siya nakikita personally pero the sentiments of the House will be referred. Pag-uusapan, imbestigahan, din tignan natin. Sabi ko, ang hirap nga ng minsan, opinion na lang Parang nawawala yung structure So, ibalik natin sa tamang pag-iimbestiga para tama rin yung resulta saka tama rin yung rekomendasyon na mabibigay natin. Thank you, Kong. Last from my end. Budget pa rin po, pero connected na usapin. Mahina ako sa math Walang computation to, Kong. Wala ba? Spokes Castelo said hindi pa sila sure kung a-attend si Vice President Sara Duterte sa budget deliberations. And alam naman po natin yung nangyari last year. And then also sa SONA, parang pabalik daw po galing sa labas ng bansa si BP despite the invitation from the House. Getting your sentiment now. Well, hindi naman na tayo nag-expect ng anything new, no? Pero we might expect something dramatic or something na may press release sila or something. But tuloy pa rin yung trabaho. It's better if they could send someone na more capable to answer. I doubt if she's going to attend, but nothing is impossible. So, again, marami pa rin tong tanong from the previous budget. But again, sabi ko nga, pagbabanggain nila yan dahil pag tumitingin ka naman ng budget, previous year, current, saka yung proposed. So, doon na lang siguro i-weigh ng mga representatives yung mga questions nila at saka recommendations din nila on the budget of the OVP. Sorry sir, susugan ko lang kasi sinabi rin naman ni OVP Castelo na meron naman daw authorized na mga officials ng Vice President. So parang somehow sir guarantee na hindi maulit yung last year na buong departamento ay hindi umattend. So ano lang po masabi niyo doon? Well, nakita naman po nila yung nangyari nung nakaraan dahil hindi masagot yung mga tanong ng mga representatives. So
paano mo i-grant yung proposed budget kung hindi mo masagot at hindi mabigyan ng linaw kung paano ginamit yung mga nakaraang budget. Ganun lang naman kasimple. So, it is what it is. But I'm still expecting something during the budget hearing or the briefings. Thank you, Earl. We call on Harley Balbuena from PTB4 for the final question today. Hi, good morning, Kong. Morning. Sir, nabanggit mo kanina, mas tinitingnan mo yung utilization rate. Yeah. So, yung OVP po ay nireport din na they have 34% utilization rate of their budget for 2025. So, more than half of their budget for this year ay unused pa. So, do you think, sir, na makaka-apekto ito sa pag-deliberate natin ng budget nila for next year? Since we are already halfway of the year and then medyo malaki pa yung unused funds ng OVP. Although public naman na nailatag po yung mga yan, no? So alam natin na namana po yan ni Secretary Angara. But I'm sure he's making innovation saka ano naman yan eh. Kung hindi pa utilize yung bulk ng sorry. Sa OVP. Kung hindi na utilize pa rin yung bulk until now, anong ginagawa ng program o kung anumang PPAs ng yung projects, programs and activities nila? Anong ginagawa nila? So, sabi ko, no emotion. Doon pa rin tayo magbe-base kung paano nila gagamitin, ginamit, saka ano yung propose nila. Ganun lang po talaga eh, kasi ahensya po yan eh. So, fiscal management, diba, leadership, yun usually ang laro dyan eh. So, tayo naman, titignan natin yun. Doon din iikot yung mga tanong, saka yung mga kung may lingering na questions pa from the previous, doon din iikot talaga yun. Okay. And then, Kong, hindi rin daw po hihingi ang OVP ng confidential funds for 2026. Your thoughts on this, sir? Malamang, hindi sila hihingi ng confidential funds. Sige po, yun ang ano nila. Yun ang ang tawag dito, anong term ba doon? Yun ang naratibo nila na hindi sila hihingi ng confidential funds. So, maganda rin po siguro na kung darating sila, tatanungin natin ba't di sila hihingi ngayon ng confidential funds. Phone in. Go ahead, sir. Go ahead. Kala ko may phone in eh. Thank you. Thank you, Harley. And to formally close today's press conference, we kindly request Kong Paulo to give his final statement. Marami pong salamat ulit. Matagal ako hindi nag-press con live eh. So, na-miss ko naman yung mga katanungan. Pero sabi ko nga, kahit na nakababad po kami sa district ngayon, every week naman halos nandito naman kami kasi may mga set of meetings din naman na ina-attendan para po maayos lahat para sa SONA saka pagbabalik po ng 20th Congress. So maraming salamat po sa suporta nyo sa House Media. Sabi ni Kuya Ryan, gusto nyo daw mag-relax. Pero masyado naman kayong busy, kaya saka na. So thank you and magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Re-elected, La Union.